The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. There was a wedding in Cana in Galilee, and the mother of Jesus was there. Jesus and his disciples were also invited to the wedding. When the wine ran short, the mother of Jesus said to him, "They have no wine." And Jesus said to her, "Woman, how does your concern affect me? My hour has not yet come." His mother said to the servers, "Do whatever he tells you." Now there were 6 stone water jars there for Jewish ceremonial washings, each holding 20 to 30 gallons. Jesus told the servers, "Fill the jar with water." So they filled them to the brim. Then Jesus told them, "Throw some out now and take it to the head waiter." So they took it. And when the head waiter tasted the water that had become wine, without knowing where it came from, although the servers who had drawn the water knew, the head waiter called the bridegroom and said to him, "Everyone serves good wine first, and then when the people have drunk freely, an inferior one. But you have kept the good wine until now." Jesus did this at the beginning of his signs in Cana in Galilee, and so revealed his glory, and his disciples began to believe in him. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. My dear brothers and sisters, there are only a very few times in the Gospel that we read that the Mother Mary said something. And one of those few times was when she was in Cana, Galilee, during one of the weddings there. At dalawang bagay lang ang sinabi ni Mama Mary. Dalawa lang. Una, yung sinabi niya kay Jesus. Ang sabi niya, "They have no wine." At ang pangalawa ay yung sinabi niya sa mga waiters. Ang sabi niya, "Do whatever he tells you." Kailangan nating tandaan itong mga sinabi ni Mama Mary ito dahil paminsan-minsan lang siya nagsasalita sa mga Gospels, sa mga story ng mga naka-experience ng kanyang presence. Paminsan-minsan lang siya may sinasabi. Palagi siyang silent. At in this event, dalawa ang sinabi niya. Yung una was a prayer. It is a kind of prayer na nagdi-declare lang kung ano ang kailangan. It is as if she is
teaching us today that when we pray, sometimes kailangan lang nating i-declare kay Lord kung ano ang wala tayo at kung ano ang kailangan natin. Sa panahon na ito, sa ating reading, nakita ni Mama Mary na ang kailangan nila ay wine. Kaya sinabi niya, there is no wine. When was the last time we prayed na dineclare lang natin kay Lord kung ano ang kailangan natin? Have we prayed saying to the Lord, Lord, ang anak ko may problema. Or Lord, ang asawa ko, problema ko. O Lord, magtitake ako ng exam. Lord, wala kaming pambayad ng tuition. Lord, wala kaming pang-ulam mamayang gabi. It's a prayer na nagde-declare kung ano yung pangangailangan, pero hindi directly humihingi. Alam niyo, ang sagot ni Jesus, not time yet. It is not time yet. Hindi pa pwede. Hindi ko kayo pwedeng pagbigyan. At maraming beses sa buhay natin, bilang mga sumasampalataya sa ating Panginoon na meron tayong hinihingi sa Kanya at hindi binibigay, karamihan sa atin ay nagtatampo. Ang iba ay nagagalit pa dahil mataimtim ang kanilang mga dasal. Ang iba ay umiiyak pa sa harap ng altar, humihingi ng tulong sa Panginoon at sa mahal na ina. Tapos, walang nangyayari. It is as if God is not listening. Kaya marami sa atin lumalayo sa pananampalataya. We remove ourselves from the church just because we thought God was not listening. Lumalayo. Yung iba, lumalayo na merong galit sa kanilang puso. Kaya tandaan natin, nagsabi ang Lord, it is not time yet, hindi pa pwede. Kaya perhaps, yung mga prayers natin, baka hindi pa pwedeng ibigay. Pero alam nyo, ang maganda dito, si Lord, nag-a-adjust pala. Nag-a-adjust. Tayong mga tao, ang titigas ng ulo, hindi nag-a-adjust. Pero si Lord nag-a-adjust. Tayo kapag may hinihiling kay Lord, hindi hiling, hindi dasal. Command ang ginagawa natin, kino-command natin si Lord, Lord, pagalingin mo ang anak ko. Lord, gawin mong pangit ang kabit ng asawa ko. We are commanding the Lord, and kapag hindi naibigay kaagad ang ating hinihiling o di kaya'y sinasagot sa ibang pamamaraan, nagtatampo, nagagalit, hindi nag-a-adjust. Alam niyo kung bakit nag-adjust si Lord? Dahil sa prayer ni Mama Mary sa Kanya na nag-declare lang, anak, wala na silang alak. Pero alam niyo kung bakit nag-adjust talaga si Lord? Dahil sinunod nila ang sinabi ni Mama Mary sa kanila. Ang sabi ni Mama Mary sa kanila, do whatever He commands you. Tayo, nag-a-adjust ba tayo sa mga prayers natin? Sinusunod ba natin ang utos niya? Ang gagaling natin sa paghingi, ang gagaling natin
sa pag-command sa Diyos na ito ang aming pangangailangan, ibigay niyo sa amin ito. Pero hindi tayo nag-a-adjust. Konting delay, naiinis na tayo. Ilang taon lang na hindi sinasagot ang prayer natin, lumalayo na tayo sa simbahan. Hindi na sumasampalataya. Hindi na naniniwala. Ayokong maniwala ayaw na kasi walang nangyayari sa kanilang mga prayers. Kaya the miracle at Cana is telling us today, God adjusts. Our Lord adjusts sa ating pangangailangan. Pero kailangan tayo din ay nag-a-adjust. I-a-adjust ang ating pamamaraan ng paghingi. I-a-adjust ang ating pasyensya sa pag-antay ng sagot ni Lord sa mga panalangin natin. Kaya sa araw na ito, mga kapatid, sa unang araw ng ating novena to Our Lady of the Rosary of Manaoag, hingin natin na turuan tayo ni Lord na mag-adjust. Ang mga pangangailangan natin ay alam na natin, alam din ni Lord iyan. I-declare natin sa Kanya. Pero mag-adjust tayo sa ating mga panalangin. Dahil merong parte sa Ama namin na nagsasabi, Your will be done. Palagi nating tandaan, hindi lahat ng prayers ay sinasagot at pinagbibigyan. Dahil in the end, ang Diyos pa rin ang nasusunod. Kapag tayo nagdadasal sa mahal na ina, hindi ibig sabihin na automatic na ipinagdadasal niya tayo, automatic na ibibigay ng Diyos. Dahil Diyos pa rin ang nasusunod. Pero kapag taimtim ang ating panalangin at sinusunod natin ang mga utos ni Lord, mag-a-adjust at mag-a-adjust si Lord sa ating pangangailangan.